Amen! Purihin ng Diyos. Napakabuti niya. Salamat kayo dyan. Nakakatulong sa aking lalamunan yun. Salamat sa Panginoon dahil nga napakabuti niya. Sabi noon pa man sa simula at ating palaging sinasambit at ipinaalala sa atin ng Diyos sa ating puso. Magpakailanman siya mabuti. Ano? Magpakailanman. Ibig sabihin, lagi. At lagi, always, lagi ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Hindi lang natin nasasabi dahil ating nadarama siya. Ano? Walang masasabi tayo kundi yung totoo. Dahil nalaman, pinakita na sa atin ang katotohanan. Siya lang ang Diyos na makakagawa ng lahat sa atin ng mabuti. No? Purihin ang Panginoon sa ating buhay. Narito tayo sa tamang buhay. Narito tayo sa tamang daan. Narito tayo sa isang walang pagkakamali. Sinong walang pagkakamali? Ang Diyos ang gumawa niya sa atin. Amen? Isang thumb up sa atin lahat. Yan. Ang Diyos para sa Diyos. Siya ay mabuti talaga. Amen? At napakabuti talaga ng Diyos sa atin. Tayo ay narito, tayo muna manalangin para siya ay ating i-acknowledge sa ating pagsamba sa Kanya, sa pakikinig at pagbulay-bulay ng Kanyang salita. Atin siyang kausapin. Amen. Yes, Father God, salamat po ng marami dahil ikaw ay napakabuti sa amin. Ang pinakamabuti, Panginoon, ay ang iyong pagsama. Wala na kaming hahanapin pa kapag ikaw ay kasama namin. Opo, wala na kaming kailangan. Basta ikaw ay kasama namin. Diyos, kita mo ang bawat isa. Kami po ay naringgan mo na kami tunay na hindi kumpleto sa iyong harapan. Palagi kaming hulog sa iyong pamantayan. Ngunit salamat dahil ang iyong pusong mabuti ay siya naming pagmamalaki. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Sakita mo sa aming sarili, sa iyong mga anak, wala kaming magagawa without you, O God. Kung wala ka, tunay na kami hulog sa lahat ng gusto namin makamit. At higit sa lahat, kami ay iyong sinasamahan. Ang iyong salita na hindi mo kami iniiwan, hindi mo ko pinababayaan, ay tunay naming nararamdaman, O Diyos, sa aming mga buhay. At ang aming pong pinakamabuting panalangin, pinakakailangan namin ngayong panalangin ay ang iyong pagsama sa aming pag-aaral. Dahil wala nga po kami magagawa kung kami hindi mo sasamahan. Useless ang aming mga salitang ito. Useless ang aming pagsasama-sama kung wala ka. Kaya kami nagpapasakop sa iyong buong buo, ang aming buong kaluluwa, espiritu, ang aming katawan, O Diyos. Sakupin kami ngayon, O Diyos. Kami nagpapasakop sa iyo. Wala kaming ibang kailangan, ikaw lang, O Diyos. Kaya salamat po, O Diyos, sa banal na espiritong buhay na sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa tagumpay ng aming pagsasama-sama sa iyo. Sa aming nararamdaman ngayon, napakabuti, O Diyos. Tulad, Panginoon, ng iyong paglalang sa amin. Noon ay sinabi mo, nakita mo ang iyong nilalang, napakabuti. Kaya nga po, Panginoon, kami iyong inalis sa aming kalalagayang hindi na rarapat sa iyo. Kami iyong tinipon, kami iyong inilagay sa napakabuting kalagayan ngayon na kami nakakapagpasalamat sa iyo. Kasama ka namin. Ito ang aming nararamdaman. Kaya, Panginoon, salamat sa tagumpay ng aming pagsasama-sama, ng aming pagsasalo-salo sa iyong salita, sa kalakasang idulot mo ngayon din, O Diyos, sa amin. Naramdaman ka po namin sa simula pa hanggang sa iyong pagsama sa amin sa buong aming buhay. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Lahat magsabi ng amen. Salamat po, Diyos. Ngayon nga ay 2021 na. 2021. And sabi ko nga, without Christmas, there's no New Year. No? Alin ba ang una? Ang Christmas o ang New Year? Christmas.
Yeah, sabi ni Ednel, Christmas ang una. No? Kung hindi natin nalaman ang Diyos, maaaring tayo ay, ako, may anting sa gigil. Ano? Sasabihin ko, paano nangyari? January nga yun eh. January 1 yung bagong taon eh. Ay, yung Christmas eh, December 25. Alin ang una? Gigil ako diyan. Kung hindi ko alaman ng Diyos, yung hindi ko ibibitaw yung aking katuwiran na yun. Ngayon, nalaman natin, una ang Christmas, and there is no New Year without Christmas. No? So ating napag-aralan, pag-aralan noon, Christmas is Christ. And Christmas is in your heart. No? Nakita natin, una si Jesus. Sabi nga, ang salita ay naroon na. Kung inyong babasahin yung ating mga pinagbubulay-bulayan, John 1. No? Yung John 1:1, 2, 3, yung 3, tsaka 4, makikita nyo doon kung gaano kaunang-una ang Panginoong Jesucristo. At walang maalala lang kung hindi siya sa pamamagitan niya. He is the creator of all what we see in this earth. No? Ang mundo, maging universe, ikaw at ako. Christmas is in you, so Christmas is in me. So nakita natin doon na ang Panginoon ay hindi hihiwalay sa atin. He is always. He is before, today, and forever. No? So, ang Christmas ay una sa lahat. No, noon pa. Hindi pa tayo naisilang may Christmas na. No? So, yung pagsama niya ay yung nalaman natin yung kailangan yung banal na espiritu ay ating nararamdaman. Nararamdaman. Paano ba mararamdaman ng banal na espiritu? Hindi nakikita. Ay yung COVID, mararamdaman mo dahil ikaw ay pinahihina na yan. Nilalagnat ka. Ikaw ay, marami ang COVID na nga ito. Kasama ko ang COVID. Pero hindi siya nananatili. Ang COVID ay magwawakas yan. Pero ang ating Panginoon ay hindi hihiwalay sa atin. Hindi. Never, ever. Dahil mararamdaman mo siya, hindi nga siya nakikita, pero mararamdaman mo siya lagi sa ating buhay. Napag-aralan natin yung Christmas tree, yung Christmas tree, yung nararamdaman natin. Yun ang pagsama ng Diyos sa atin. Yung tunay na Christmas tree nasa puso. No, yung banal na espiritu, yung bunga ng Espiritu Santo. Kapag yun ay namunga sa'yo, tulad ng mga patotoo natin, ito introduction pa lang. Yung mga patotoo natin, previous topic ng ating Christmas. Yung mga patotoo, nararamdaman natin ang bunga ng Espiritu. Tulad nung ating tinalakay kami na sa patotoo ni Kuya Arman, natin lahat. No? We are all, tayo lahat ay hulog doon sa bagay na ating sinambit. Umaamin tayo, yun ang pinakamabuti. Pero yung bagay na yon ay mararamdaman mo ang Diyos na siya. Hindi natin kaya. Siya ang gumagawa nun para tayo ay makaramdam na hindi tayo hinihiwalayan ng Diyos. No, yes. Ngayon, meron ka ng self-control. Wala yan, no? At ako noon, walang self-control. Tira ng tira ko. Kung anong sasabihin. No? Ako madaldal noon. Kahit hindi ako ngayon madaldal pagkasasalita ng Diyos. Madaldal na ngayon ako. Yun ang kadaldalan ko ngayon. Pero sa mundo, tahimik na ako. Yun ang ginawa ng Diyos sa akin. Tahimik. Hindi na yung salita ng salita dahil tinuro nga ng Panginoon. Sabi nga, maraming salita, maraming kasalanan. Pag ikay maraming salita, marami kang magagawang kasalanan. No? Dahil ang dila natin ay laging nagkakamali. Self-control, patience, yung mga bunga ng Espiritu, kapag naramdaman mo na, nagmamahal ka, meron kang joy, kinikilala mo ang Diyos, meron kang kindness, meron kang goodness, yung self-control, may patient ka, ay nararamdaman mo
Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new, no? New creation. Yung sabi, all things are passed away, no? Pass away, no? And behold, all things become new. Mararamdaman mo ito eh. Yun ang pananatili ng Diyos sa atin. Prayer natin, manatili ka o Diyos sa akin. Ito, sino ang hindi nananalangin ng ganyan? Dahil kailangan natin talaga ang Diyos. And kapag kasama natin ang Diyos, wala na tayong kailangan dahil nasa Kanya lahat yun. Yung bunga ng Espiritu, na ating pinag-aralan noong Christmas, na topic, yun ang pagsama ng Diyos. Kapag namumunga ka, no? At nararamdaman mo ang sarap-sarap, dahil masarap ang bunga ng Diyos sa atin. No? Sabi ko nga sa inyo, yung bunga mo, kapag ang bunga mo ay pang-export, naku, tuwan-tuwa ang Diyos. Tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo. Pero kapag tagitihin, ang iyong bunga, bukol-bukol, yun, marami kang ginagawa na sadyang ikaw umihiwalay sa Diyos. Tayo umihiwalay sa Diyos. Pagka ganun, ano. Alam naman natin, maramdaman natin kapag tagitihin ang bunga natin, ano. Minsan yung galit, minsan siyang nagtatagumpay, no. Pero pagka ikaw ay panayo na sa Diyos, kasama lagi, alis talaga yun. Glory to glory, hindi naman yan bigla, no. Hindi bigla. Ngayong bagong taon, New Year resolution ng tao, no. New Year resolution. But marami pa sa atin ang nag-uusal ng New Year resolution. But New Year resolution cannot change you. Never ever. Ang New Year resolution, itong taong ito, marami tayong kapalpakan kapag itong New Year resolution lang. Pero kapag kasama ang Diyos, lumunga ang banal na Espiritu sa iyo, hindi lang 2021, but the whole year of our life, mararamdaman mo yan. Hindi New Year resolution, kundi whole life resolution. No? Si Kristo yun, nagbabago sa atin. All things are passed away. All things are passed away. So, ito yung isang bagay na dapat nating maramdaman lagi. Kapag yung banal na Espiritu ay namunga sa atin, kasama natin ang Diyos. Yun ang nagpapatotoo. Pero kapag hindi namumunga at yung iyong buhay nalalaglag, ibig sabihin, ikaw ay humihiwalay sa Diyos. Ikaw ang humihiwalay, hindi ang Diyos ang humihiwalay. No? Tayo ang humihiwalay. So, ang gawa, sabi nga ni Apostol Santiago, kailangang hindi humihiwalay sa pananampalataya. Faith without action is dead. Is dead. So, kasama natin ang Diyos kapag yung banal na Espiritu ay namumunga. No? Tulad ng ating topic ngayon, New Year from the Lord. No? New Year. Lahat ay bago. Sabi nga niya sa Ecclesiastes, anong sabi? Ang kanyang biyaya ay, His mercy is every morning is new. New every morning. No, so, ang Panginoon ay laging bago ang pagpapala sa atin. Laging masaya, laging hindi nalalayot ang ating bunga. So, salamat sa Panginoon. Yung Galatia 2:20, ito ay isang napakagandang nangyayari sa atin mula nung ating tanggapin si Kristo. Ito ang inilagay ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Pablo, napako na akong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Ang ikinabubuhay ko sa laman ay pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa akin. No? At umibig sa akin. No? Ito yung isang bagay na ngayong taon at sa lahat ng taon ng ating buhay, ito yung patuloy mong buhay na hindi na ikaw nanalig sa sarili mo. No, kaya nga namumunga yung banal na Espiritu sa iyo. Ang iyong buhay ay nakasalig na lang kung ano ang sinabi ni Jesus sa iyo. Kung anong sinabi ng Diyos.
So, kapag ganun ang ating pamumuhay, nararamdaman, nangyayari sa atin, yung mga taon at araw, panahon ay bigay talaga ng Panginoon dahil kasama natin. No? Ito yung year from God, days from God, time from God, minute from God. No? So, New Year, ito ay isang pagpapala sa atin. Lagi, Galatia 2:20, kung tayo ay namumuhay na sinasabi ng pamumuhay ni Pablo, hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Jesus na ang ikinabubuhay niya. Ano? So, ganyan ang larawan mo at larawan ko ngayon sa Diyos. Ano? At dito sa Colossians 3:1-25, ating makikita dito ang napakagandang whole life resolution na maaari sa ating buhay din. Or ito yung buhay na sasalamin na gustong-gusto ng Diyos na makita sa atin. Galatians 3:1-25. Okay, para makita ko muna pigla. Colossians 3:1-25. No? Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon sa Galatia 2:20, ito ang buhay ni Apostol Pablo. No? Binuhay na siya muli. Naramdaman na, binuhay na ng Diyos tayo muli. No? Sabi, we are not born again. Hindi na tayo babalik doon sa born again. Tayo ay born again talaga. No? Pero huwag maging isang pagmamalaki na ikaw ay nabago ang iyong sarili, kundi binago ka ng Diyos. No? Sabi, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip, ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. No? So, ito yung mahirap gawin sa sarili. No? Na palagi kang nakatuon doon sa Diyos na hindi nakikita. Dahil tayo nandun pa sa mundong ito. Palagi yung physical eyes natin ay ito ang naghihiwalay sa Kanya. O yung desire ng puso na laging gusto yung masarap, masaya. Yan ang nagpapahiwalay sa Diyos, sa spiritual eyes natin. Yung banal na presensya ng Diyos na kahit hindi natin siya nakikita physically, ay nabubuhay tayo dun sa hindi nakikita. Anong ating pinag-aaralan sa dati nating napag-aralan na yung 1 Corinthians or 1 Corinthians 4 verse 18, I think so. Sabi, ako nabubuhay na, hindi na ako nabubuhay sa magitan ng nakikita. Kundi nabubuhay ako, sabi ni Pablo, ang ikinabubuhay ko ngayon doon sa mga hindi nakikita. So, yun ang isang gusto ng Panginoon na ipinasabi sa akin sa atin sa pagitan ni Apostol Pablo. Ang buhay natin ay hindi na sa nakikita, kundi doon sa hindi na doon sa nakikita, kundi doon sa mga hindi nakikita. Ang banal na Espiritu never na ating makita. Ang Diyos ay never na ating makita sa ngayon dito sa lupa. Kahit nga yung si Satanas, hindi mo nakikita. Pero alaman mo ang gawain ni Satanas. COVID, hindi mo nakikita. Pero nagmamanifesto sa iyo yung hindi nakikitang Diyos lagi. At ito ay kayang pagtagumpayan natin. Sabi, ang ating isipin ay kung ano yung hindi nakikita. Alin, yung nasa langit. Mabuhay tayo ng parang nasa langit. Ito yung ibig sabihin niya sa atin, ang Diyos. So, ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Maliwanag, So, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, maliwanag at direktang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, ito ang buhay na gusto ng Diyos na makita sa atin. So, panlangit. Dahil tayo ay namatay na. Sinila nga tayo muli. Namatay na. Sabi, napako na akong kasama ni Kristo. Sabi ng Galatia 2:20.
Namatay si Kristo pero nabuhay na maguli. At nabuhay siya sa atin. No? Nabuhay siya sa atin. No? Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya. At makakahati sa kanyang karangalan. So, nahayag na si Kristo sa atin ngayon. No? Ibig sabihin ay tinanggap na natin siya na Panginoon. Siya'y buhay. Sabi nga, Jesus is alive. Ating kinanta kanina. No? Si Jesus ay buhay. Paano nabuhay? No? Paano nabuhay si Kristo? Ang banal na Espiritu, ang siyang pasakasama natin, they are one. Huh? They are one. Sabi nga ng Romans 8:16, sabi doon, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. No? So, walang pasubali, walang maaring doubt pa na tayo anak ng Diyos. No? Doon nabuhay tayo. Dahil sabi ng John 1:4, nasa Kanya ang buhay. No? Si Jesus ang ating buhay. So, ito ay ibinigay sa iyo at sa akin para tayo ay manatiling buhay sa Kanya. No? Si Kristo ang inyong buhay. Without Christ, patay tayo. Ano ang patay? Walang alam. Ang patay, walang pakialam. Ang patay, wala na. Salamat nga, tayo ay binuhay. Noon tayo, patay tayo. No? At tayo ngayon ay tagabuhay sa patay ngayon. No? Tayo santong buhay. Kaya nga tayo ay ginagamit ng Panginoon para yung mga patay ay mabuhay. No? Sabi nga nung nabasa ko sa Matthew, saan niya yun? Sabi yung susunod sa Panginoong Hesus. Sabi, gusto ko sumunod sa iyo. Pero gusto kong ilibing muna ang aking ama. No? Ilibing muna ang aking ama dahil patay. No? Sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Bayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. No? So, it is napakaliwanag na ikaw nabuhay, tayo binuhay ng Diyos. Sabi, si Kristo ang iyong buhay. Tayo binuhay ng Diyos para bumuhay ng patay. Kaya nga ikaw ay ginagamit, tayo ay ginagamit para yung pamilya nating patay, mabuhay sa Panginoong Kristo. Kaya nga, huwag tayong magtitikom ng bibig. Maging madaldal tayo regarding sa Diyos. Doon lamang ang paraan para mabuhay yung ating pamilya. At kapag nabuhay na, dahil nakikita mo, ang banal na Espiritu ay siyang nagpapainog ng inyong relasyon. Wala nang pagkakagalit ng pamilya. Ang sarap-sarap kaya. Sinasabi ko yan dahil nararanasan namin. Dahil sabi ko nga, ang lamang ko lang sa inyo sa pagpapala ng Diyos, nabuhay na walang hanggan, ay nauna ako, 1987 pa ako, ay yung aking mga mahal sa buhay ay halos naroon na lahat sa banal na Espiritong buhay. So, ito ay ginawa sa akin ng Diyos, gagawin sa lahat ng binuhay ng Diyos sa ating pamilya. No? Sa 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? So ito yung bunga naman ng laman. Ito yung nasa ng laman. Ito yung nawawala. Sino ang umalis nito? Ito yung pumatay sa atin. No? Ito ang pumatay. At tayo'y binuhay ng Diyos. Inalis ito. Itong buhay ng patay na ito. Ng mundo. Ng sanlibutan. Inalis ito. No? Ito yung isang ayaw na ayaw makita ng Diyos. At ito yung, sabi,
bukod doon sa mga pagsamba sa mga rebulto, ito ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Ano? Isang uri. Marami pala yung uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang yung meron kang ibang niluluhurang Diyos, no? O sinasambang Diyos o pinaglilingkuran. Ano? Ito ang ating mga bunga ng lamang ito, yung nasa ng laman, lust of the flesh, ito isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tayo aware dito. At salamat sa ating mga patutuo. Dahil pakanig ng Diyos na tayo'y nagpipilit na ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian sa ating pagsunod. Yung pagbunga ng banal na Espiritu, yung Kanyang pagsama, mararamdaman niya bang anak kong itong si Arman talagang ayaw nang magalit. No? Alam ko itong anak na si Rodel, dati ito ay magagalitin, ngayon ay gusto nang ibigay sa akin yung kanyang galit. Yan ang pagsama ng Diyos. Ano? Dahil nangyari sa akin, nangyayari ito. Tiyak! Dahil ito ginawa ng Diyos sa isa na nagbalik loob sa Kanya, sa isa na nagbigay ng pag-ibig sa Kanya, sa isa na gustong sumunod sa Kanya, gagawin sa lahat. No? Dahil yun ang gusto ng Diyos na makita sa iyo at sa akin. No? No? Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. That's not, ito yung ating iniwasan na parusa. No, tayo nakalibre na. Libre na tayo sa parusa. Ganong galak. Sabi ko, kahit ako'y nag-iisa, minsan pag naalala kong, ako'y dati impyerno dahil nakikita ko nung ako'y maglalasing, nakakita ko ng lasing, gano'n rin pala ako noon. No? At yung mga nagmumura, ay gano'n din pala ako noon na mayroong parusa. Ano? Sabi, tatanggap ng parusa ng Diyos. Ito, libre na tayo dito. Ganong kalaking pagpapala ito sa atin. No? Totem up nga. Kagaling ng Diyos. At yung itaas ng konti. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang kaluwalhatian ng ginaganap niya sa atin. Hindi natin kaya. Yun ang nakikita ko at naririnig sa atin lahat. Hindi ko kaya na lagi akong hulog dito. Pakinig ng Diyos yun. No? At ibibigay sa glory to glory, nababago yung buhay. Hindi naman ako nung tumanggap, sino pang tumanggap dyan sa Panginoon, agad ay nabago. No? It take time na palagi mong sinasambit siya. Sabi nga, yung pananampalataya ay pinukaw, nagkaroon ng paninindigan, at nagkaroon ng lakas, enerhiya. Dahil sa pagbasa, sa paggaritong pagbubulay-bulay ng Diyos na sama-sama, dahil sa panalangin, umabot tayo sa talagang itinatakwil na natin yung gawa ng laman. No? Umabot ka dun. At tuwang-tuwa ang Diyos. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nung kayo ay pinagaharian pa ng mga ito. Talaga naman. Excuse me. At totoong-totoo yan. Umaamin tayo. Dati ako'y ganyan. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit. Uy, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Dila na naman ang pinuntriya ng Diyos sa atin. Dahil alam niya, yung dila ko, dila mo, ay hindi perfecto. But itong mga salitang ito ay may power, mayroong lakas na ituwid yung ating salita, yung ating dila. May lakas. Pagka itong mga salitang ito ay pumasok na sa puso, hindi sa isip lang, there is power, a great power from God, na ito ang magtutuwid sa dila natin. Nararamdaman ninyo? Pag naramdaman mo ito, bumunga yung Espiritu Santo sa iyo. Yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Sabi,
Hindi ito ay unconditional love na ibinigay sa iyo ng Diyos. No, kahit pa ang asawa mo ay minsan ang asawa mo ang gagamitin. Minsan kapatid mo ang gagamitin para ikaw ay testingin. No, there is a test. Ito hindi ito mawawala. There is a test. Palaging mayroong testing. At minsan ay iyong mahal sa buhay ang gagamitin ni Diablo para ikaw ay testingin. Kung saan ka mahina, doon ka susundutin. No? Ganyan si Satanas. Mahina itong aking anak na ito sa galit. Doon ka susundutin ni Satanas. Pero kung lagi-lagi sasambitin natin mabuti ang Diyos, hindi ako pababayaan niya. Tulad ng naririnig ng Diyos sa atin ngayon. Baliwala yung sundot ni Satanas na yan. We feel great from God. So, ang ating buhay ay sabi, natatagong kasama ni Kristo. No? Natatagong kasama ni Kristo. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo. Sabi, takwil. So itatakwil natin yung, sabi, kinapupuutan na natin ang gawa ng laman. Yung faithfulness, napakahalaga, lagi itong sinasabi. Faithfulness is the best in relationship. Faithfulness. Pagka kayo ay sumablay sa faithfulness, sinungaling ka eh. Pag sinungaling mo ang iyong asawang mahal na mahal mo, sino ang unang mong pinagsinungalingan? Ang Diyos. Ang meaning. So, ang isang katapatan ay bunga ng Espiritu Santo. Mararamdaman mo yung pagpisa ng Diyos sa iyo. Pag ikaw ay, hindi na ako pwedeng magsinungaling. No. Ang sinungaling, wala itong puwang sa puso ng isang Kristiyano. So, ang relasyon ng ng mag-asawa, magkapatid, ng pamilya ay purify sa pagsama ng Diyos kapag namunga yung faithfulness sa Christmas tree ng puso mo. No? Faithfulness. Ito ay isang matibay at ito ang nag-mold ng malaking katibayan ng relasyon. Faithfulness. At ito ay sa Diyos galing. Kaya walang mabubuwag na relasyon kung namunga itong iyong Christmas tree ating pinag-aralan ng faithfulness. Hindi ka na magsisinungaling. Kailanman yung pagsisinungaling yan ay sa Diablo. No? Ako muna sasabihin ko lang sa aking kausap ay ako'y wala. Sabihin mo nga siya, ako'y wala din naroon ka naman. Mayroong bigay ang Diyos lagi sa atin. Ang buhay natin ay natatago ng kasama ni Kristo. Hindi na kayang sundutin ni Satanas dahil si Kristo ang nagtatag. Sabi, hindi ka babayaan ng Panginoon. No? Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinuwad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Yeah? No? Kaya tayo may patotoo na ngayon na kagsarap pakinggan ng Diyos. No? Dahil itong salitang ito ay namunga. May kapangyarihan dahil nasa puso mo. Isuot ninyo, sa 10. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. No? Christ-likeness, ito yung napakasarap na buhay. Wala nang hahanapin pa. Christ-likeness. Makakapagsalita ka ng bold sa kapwa mo, si Kristo ay buhay. Alam nyo, pagka ang isang taong napagsalitaan ng Word of God, ay nanampalataya na si Kristo ay buhay, doon. Sabi, mapupukaw yung pananampalataya ang ibinigay sa kanyang Diyos. Dahil buhay si Kristo,
Pag na sa puso ng isang tao na iyong sinabihan, buhay si Kristo. No? Sisibol yun. Ma-enhance yung pananampalataya na nasa kanya dahil yung Kristo ay kikilos sa kanya. Buhay kasi eh. Meron bang tutubo na seeds na napatay o expired na? No? Kailangan siya ay may buhay. No, may buhay. Kaya nga pag sa puso na ibigay natin o nasabi natin sa tao yung salita ng Diyos sa kanya, si Kristo ay buhay, mabubuhay. Pag nakita niyang sa kanyang buhay, si Kristo ang buhay. No? Yung pananampalatayang yon ay napukaw. Napukaw. At paninindigan niya yon. Yung pananampalatayang yon. Tulad ng ginawa natin. Tulad ng ginawa mo, pinanandigan mo na si Jesus ay buhay. No, hindi lang aawit-awit tayo, Jesus is alive. But your work is dead. So, kapag naramdaman ng tao na si Jesus ay buhay at nanampalataya siya, ikaw magiging kalugod-lugod sa Diyos na nagsabi sa kanya. No? Kaya nga huwag tayong titigil na bumuhay ng patay. Makita nila na si Jesus ay buhay. No? Sabi naman dito sa kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at mga Hudyo. Ang Hudyo. Sabi po ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Kaya nga tayo, wala nang pagkakaiba eh. Kaya sabi si Kuya mas magaling yan. No! Si Jesus ang magaling sa atin. Wala tayong pagkakaiba. Walang pagkakaiba. No? Kahit pa si David. Kahit pa si Moses. No? Wala nang pagkakaiba. Anak na tayo ng Diyos. No? Sabi si hindi matangkad. Matangkad lang sa physical. Ako ay pandak, si Dan ay pandak, pero parehas tayo sa Diyos. Palaging naalala ko yung sabi ng Panginoon sa Santiago. Sa Santiago 1, sabi, magalak ang mahirap dahil siya itinaas ng Diyos. No? Magalak ang mayaman dahil siya ibinaba ng Diyos. No? Tayo pantay-pantay sa Diyos ngayon. No? Pantay-pantay. Kung tayo ay namumunga yung espiritong nasa atin, banal na espiritu, yung siyam na bunga ng banal na espiritu, makikinis na bunga, no? Dahil mayroong Diyos na nagpakinis nito. Hindi mo kaya ikinis ang iyong gawa, no? Sino ang makakapagpakinis na? Ang tawag doon ay pagka gusto mong pakinisin yung gawa mo, anong tawag doon? Kuya Ednel. Self-righteous. Self-righteous. Yung nagpapakinis ng gawa niya. Ano? Self-righteous yun. At yun ay pagsamba sa Diyos-Diyosa. Pero kapag ang Diyos ang nagpakinis ng iyong gawa, dahil namunga ito sa'yo, yan na. Pare-pareho tayo dyan. So, physically, merong malakas, merong magaling, no? Pero kapag tayo ay namuhay na doon sa hindi nakikitang Jesus ng buhay na dapat, pare-pareho na lang tayo, no? Yung mahina ay tinataas ng malakas. Hindi ka pinag-aralan natin yun. Ano? Yung mahina, tinataas ng malakas. Yung malakas ay nanatiling tagapagtaas. At kung may manghina ay sadyang yung nananampalataya ang ginagamit ng Diyos para matuwid. No? Kaya nga, sa isang katulad natin, ako, maaaring kung magsaway ay medyo lagi at medyo masakit. Pero hindi yung gawa ko. Hindi yung gawa ko. Gawa ng Diyos. Dahil hidden love is better than, no? Ano sabi doon? Hidden love.
ang kubling pananampalataya ay daig ng hayag na pagsaway. Open rebuke is better than hidden love. No? Minsan ay may nagkakaroon ng hindi magandang dating. Pero dapat marinig. Dapat marinig. Hindi dapat tumitigil ang Diyos hindi tumitigil. Palagi tayo sinasabi. Hindi perfecto. Pero kailangan magsalita. Sabi, ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo ay, nasa na tayo? 12. 12. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Yan, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ito yung pamumuno rin ng banal na dahil hindi naman, kung ito ay pinipilit mong gawin, dahil ikaw ay gusto mong makita ng iba naman, mabait si Kuya Rodel, mabait. Makita ka, no, kahit sa pagkanta, kumakanta dahil magandang kumanta, kahit na ikaw ay sintonado, pumipilat kang kumanta sa Diyos dahil pinupuri mo siya. No? Ang bukod doon ay isa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang kumakanta ka dahil ikaw ay gustong marinig na ikaw magandang kumanta. O halimbawa, nabait ka dahil gustong mapuri ka. Pagpakumbaba ka, mahinahon ka dahil gusto. No. Kailangan ito ay dumarating sa iyo. Na ikaw ay masaya sa Diyos. Ano? Hindi para dito sa mundong nakikita, ikaw ay makita. Sabi nga ng ating panalangin, ng ating kinanta, makita ka nila sa buhay ko. That's it. Masarap kantahin dahil gusto nating makita ang Diyos sa ating buhay talaga. Ano? Magpasensya kayo sa isa't isa. Yan. Magpatawad kayo kung may hinanakit, kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito napakaganda. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Kaya sama-sama yung mga banal, yung mga bunga ng Espiritu ng ating Christmas tree. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang loob ni Kristo. Amen? Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Kaya nga tayo sama-sama, no? Nagpapasalamat sa Kanya. Ito ang itinuturo sa atin, hindi lang ngayon, kundi noon pa. At ang power nito ngayon ay solid sa iyo at saka sa akin. Mababago talaga tayo. Dahil nasa puso natin ito ngayon, na ito ay siyang nagpapalakas sa atin. Ito yung makapangyarihang salita. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Oh yes. Manatili lubusan sa inyong puso. At mararamdaman, sabi ko nga sa inyo, mararamdaman ng isang Kristiyano ang pagbunga ng banal na Espiritu kapag ito'y nangyayari sa iyo. No? Lubusang manatili. Kaya nga, mayroon akong isinishare na isang salita ng Panginoon lagi doon sa John 15:7. No? Sabi doon, if you remain in me and my word remain in you, sabi ng Panginoon, Isang Kristo, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you want. And we'll do, at ito'y gagawin sa iyo, sabi niya, hindi tayo may sabi, ang Diyos. Kaya nga, lahat ng taon ng ating buhay ay magiging masagana kung kaya nga lang may if. No? Yung salitang if, napakaliit pero napakalaki ng content noon sa ating puso kung tayo ay gumanap doon. Kung mananatili tayo. Paano nanatili? Ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa ng pananatili sa atin. Magpabaya lang tayo. No? Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong karunungan
Saan ito makukuha yung karunungan? No? Hindi, walang marunong sa atin physically. Sino ang marunong sa atin? Magaling man magsaulo? Ano? It's not. Ang marunong na nasa iyo ay si Jesus. No? Nasa ating puso ang Panginoon. Yun ang marunong. Kaya nga ang buhay natin, sabi ng ating dinaan ng salita, ay natatagong kasama ni Kristo. Marunong yung kasama natin. Ang salita niya ang marunong. Buong puso kayong umawit. O, tingnan. Buong puso umawit. Nang mga salmo, mga himno at awiting espiritual, nang may pagpapasalamat sa Diyos. It is obvious sa atin na kailangan ito ay nangyayari sa atin at nangyayari na nga. No? Ang ating pag-awit hindi lang sa kagandahan ng ating naririnig, kundi kagandahan ng ating nararamdaman sa Diyos na ipakikita natin sa Kanya yung ating pagsamba. Dahil tayo bago gumanap tayo ng isang ihahandog sa Diyos, ito'y ipinanalangin natin. No? Ipinanalangin. At tayo nagpapalinis sa Kanya. No? Ipapalinis tayo. Inihahandog natin ng ating sarili sa Kanyang malinis. Sumaharap ng malinis. Ito yung sabi ni Pablo sa Romans 12. Na Romans 12, ang sabi. Ito ang katampatang pagsamba natin sa Kanya. Kapag tayo ay, sabi nga isang awitin na naawit ni Hayden nung bagong taon. Nag-concert kami dito ng bagong taon. Kaya ba nag-concert ng bagong taon? Si Andy nag-concert ng bagong taon sa Panginoon. No? Sabi niya, in moment like this, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. No? In moment like this. Sabi, ang sunod doon? Sa ulo ni Kuan yun eh. Pagka naririnig mo na lang yung kanyang kabanalan, dahil yung kabanalan niya, kaya ka umaawit, ay ikaw ay makakaawit ng buong puso talaga sa Kanya. No? Ang sarap-sarap ng pag-awit. At sabi doon eh, umawit kayong may pagsamba sa puso. Ay maawiting makalangit. Ano? So, ang galing ng mga salitang ito. At ito yung nagmamanifesto dahil nung power ay nasa puso nagbubuhat. No, hindi na pagandahan tayo ng boses. Binigyan ka ng magandang boses. Luwal, hatiin natin ang Diyos sa magandang boses mo. Hindi yung ako isintunado, hindi ka naaawit sa Diyos. Pag-awit sa puso, excuse me, pag-awit mula sa puso na udyok ng banal na espiritu, yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi kalugod-lugod sa nakakarinig lang. No? Kaya lagi umaawit na din. Oo, timo si Ednel. Hindi sa galing. Oo. Si Ednel may sinasabi. Ayan, Ninang Sara, tawa kay tawa. Oh. Si Ednel, ilang beses ko nang narinig ang boses. Sa aking pisikal na pantinig, hindi kaya-aya sa akin. Pero siya umawit hindi para sa akin. Para sa Diyos. Yun ay lugod-lugod sa Diyos. No? Bakit? Umawit ba siya para sa akin? No? Ako ba umawit para sa kanino? No? Umaawit tayo sa Diyos. Kaya sabi, ano man ang dating nito sa pisikal, ito ay napakasarap na samyo sa pandinig ng Diyos. No? Kaya ngayong pag-awit ay hindi, mag-practice ka dahil gusto mo ang Diyos ay malugod pa sa'yo. No? Pero tulad ng pamilya ni Daddy, ako'y nagpupuri sa Diyos dahil binigyan sila ng magandang boses. At siguro ang pamilya ni Daddy ay nagpupuri sa Diyos dahil maganda ang boses nila. Hindi yung, no. Dahil ako hindi nakakanta kung pagalingan lamang. Dahil ako'y nervyosin dyan. Hindi nung inalaban sa amateur. Noong ako'y patay pa, ako'y nalaban sa amateur sa mga patay. No, dahil makamundok ang aking kinaawit noon. No? Ngayon, sa Panginoon na tayo umawi. At ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Wala siyang
the whole year ng ating buhay ay masagana. Kapag tayo ay tinuturuan ng Diyos na ganito. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa pamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. So, ito ang turo ng Diyos sa atin. Ito ay huwag lang narinig natin. Kundi ito ay pag sa puso, sabi ko lagi pag nasa puso ang salita ng Diyos, ito ang tamang doon ni-store ang salita ng Diyos para makuha ng isang tao ang talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kanyang buhay. Pero pagka ito'y nasa ang uso lang, ay di magaling ka sa mundo. No? Pero sa Diyos, ano pa kaya? So sabi, sa lahat, anuman ang inyong sasabihin o gagawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo. So, yung pananatili talaga ng Diyos sa atin, yun ang pagpapala talaga na wala ka ng kailangan. Pagpapasalamat, ito ay nagagawa natin. Nagpapasalamat ka pa ay naroon na ang pagpapala sa iyo. Hindi ko pa naman natataka bakit ako magpapasalamat. Sabi, ang panalangin niya ay naturuan tayo na minsan binibigay talagang binisasagot ng Panginoon ay nariya agad. Pero yung weight, napakagaling pala ng weight. Yung weight. Malaki lalo ang maibibigay ng Diyos sa tamang panahon sa iyo. Ito naman, para naman sa mag-asawa Naku nga. Inuna ang mga babae. Sabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Salamat sa Panginoon. Sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Pasakop ang mga babae. So, mayroong nababaliktad dito. Pero sa mga anak ng Diyos, sabi, parehas lang. Hindi ito maaaring mangyari na dahil sa pananatili natin sa Diyos, ito ay ginaganap ng bawat isa. Salamat sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yung unconditional love na pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo, ito ang nagmomold sa mga lalaki, maging sa mga babae. Ito ang nagmomold. Kaya nga, yung sabi ko, yung relasyon natin sa bawat isa, nananatili ang masarap, maganda, masaya, kung namumunga yung banal na Espiritu, bawat isa sa atin. At mayroong mga pagsubok. Dahil yung maraming bunga, yan ay, tingnan yung manggang maraming bunga. At pag may napadaang mga pasaway, ay pinapalapas yan. Yan ay binabato ng mga pasaway na bata. Pagka tayo namumunga, minsan ay mayroong mga pagsubok talaga. Nalalaglag ang bunga dahil pinapalapas ni Satanas. Pero ang pananatili sa Diyos, ito lang ang gamot. Na ang bunga mo kahit palapasin ay matibay ang kapit. Matibay ang kapit sa sanga. Bakit matibay ang kapit sa Panginoon? Kaganda ng ating kinanta. Sabi doon ay I have decided to follow Jesus. Inyo kang kinanta ng buong puso yun. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yun ang kompleto. Nag-decide ka. Pinanindigan mo yung pagsunod kay Kristo. At no turning back. Kahit palapasin ang Christmas tree mo, hindi pipitaw ay yung sanga dahil pinatibay ng Panginoon. That's it. At ang sarap ng buhay sa mundo, parang nasa langit dahil kasama ang Diyos. Sabi mga anak, sundin ninyo ang lagi ang inyong mga magulang. Yan. Kaya lang,
tayo purong magulang. Nariyan lang ay kaninong anak? Anak ni Ednel. Anak ni Campano. Gusto ng Diyos na yung anak natin ay nakikinig din. Paano rin sa inyo? Pero ito ay binigay sa atin, ating bubuhayin ang ating mga anak dito sa salitang ito. Ito, gagamitin. Bakit narinig mo ito? Ama, ina, bakit pinarinig sa iyo ngayon? Ha? Para sa iyong anak. Makita niyan. Napakalimit itong masabit mabasa ng mga anak. Pero, kapag ito ay nasa puso, at kapag ito ay nakinig lang sa tainga, ito ay walang power. Sabi ko nga sa inyo, walang power ito. Lalo na kung sasabihan mo lang, minsan ay padabog ka pa. Ayaw mong makita sa kanya yung gusto mong makita. Pero ang Panginoon ang magtutuwid, train the child. No? So, mahirap naman kuya, hindi naman sumama sa fellowship. Pero hindi mo kayang pasamahin yan. Yan, sigurado. Pray without ceasing. Or yung natutunan ko sa Panginoon nung ako'y bago, nung maliliit pa nga yung anak, yung pagkakaroon ng Bible study, tulad ng ginagawa ni na Campano, ni na Andy, no? Meron silang Bible study sa kanila, mag-anak. Minsan, istorya ni Andy, I praise God sa buhay ni Andy. Si Jamila ang napili minsan ng kanilang pag-aaralan, which is napakaganda, no? Ito ay dapat, no? Dahil sa itinuturo ng Panginoong ito, mamumunga yung Espiritu Santo sa iyo, no? Sa mga magulang. Ito ay totoo. At yung ginawa ng Diyos sa akin, na aturuan ko yung anak ko, tinuruan ng Ate Sidis yung anak namin, namunga. Dahil nakita ng mga anak ko yung pagbabago ko. Dati nga, kaya ang aking mga anak itakot na sa akin. Dahil sa ugali ko. Lalo na nung ako paglasing ako. No? Nawala yun sa akin dahil binago nga, namunga yung banal na espiritu sa akin, yung Christmas tree. Nakita ng mga anak ko. At ito ay glory to glory. Glory to glory. Hindi bigla. No, hindi bigla. Ito yung makikita nila at makikita sa panahon ng inyong relasyon. Hindi lang mga anak, yung magulang, no? Yung kapitbahay. Ito ay expand ng Diyos kapag ito ay iyong ipinractice sa iyong relasyon sa Diyos. Makikita at makikita. No? Dahil si Jesus ang makikita sa iyo. Hindi yung sarili mo. Totoo yan. Nangyari sa mangyayari sa lahat sa atin. Dahil wala na tayong pagkakaiba, pantay-pantay tayo kaya. Pantay-pantay tayo. Yung magagawa ninyo dahil hindi ko ginawa ito dahil ako ay makapangyarihan. Yung nasa iyo at nasa akin, yun ang makapangyarihan kaya. Ang Panginoon, ang buhay natin ay natatagong kasama ni Kristo. Yan ang tandaan natin. So, ito ay buong buhay na masagana. Prosperous. Dahil ang kasaganaan ba, yung nakikita ng mayaman dyan? No. Ang kasaganaan ay yung pamumunga ng Espiritu Santong nasa iyo. Yun ang kasaganaan ng buhay. No? Sino ang mapera? Pag nagkapera ang isang Kristiyano, naalala ko si Pacquiao, Si Pacquiao, mo. Ang nakaka-appreciate kay Pacquiao ay tayong mga katulad na namumuhay sa pinamumuhay niya. No? Pero yung iba, sasabihin, mayabang yan, taong yan. Dahil nagkapera lang. Maraming. Ikaw, sasabihin mayabang din. Yan ang totoo. Dahil mga patay nga, hindi nila nakikita si Kristo sa'yo.
Pero pag namunga ang banal na Espiritu sa atin, makikita na nila si Kristo. Mai-enhance yung pananampalatayang nasa kanyang ibinigay ng Panginoon. Paninindigan niya yon at magkakaisa na tayo lahat. Kaya sabi ko, wala nang pulisana. Wala nang mga, kung tayo parehong, kung mga tao ay makakakilala sa Panginoon, hindi na kailangan yan. Pulis. Sa traffic, maaari. Nasaan na tayo? Magulang. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak. At baka masiraan sila ng loob. Yan, physically, nakakasira ng loob yung na-stress. Kahit pa tayo yung ating mga ako hindi magkaintindihan pagka-stress Ayan hindi maaaring hindi natin maranasan dahil naranasan ko yan. Ang pagsupil sa anak ay hindi kaya ng magulang. Hindi kaya dahil nasubukan ko yan sa sarili ko. Ang pagsupil sa anak ay ang Panginoon ang may kapangyarihan dyan. Kaya nga sabi niya, ituro mo saan yung anak. Ang daan niyang dapat lakaran. Hanggang sa lumaki, hindi niya ito malilimutan. Kaya nga, si purihin ng Diyos sa buhay nila, nakikita ko, itong mag-asawa niya, palaging tinuturoan ito. Si Zoe, gusto ko nga siya magsaulo ka ng verse. Magsaulo ng verse. Ilan dapat lang ay lagi. Dahil, ano kaya, kung katulad ng ginawa ko doon sa aking anak, kung may anak na hindi nangangain ng gulay, ay mabuti ang gulay. Yung gusto kong anak ay ayaw mangain ng gulay. Kaya sige anak, ubusin mo rin isang tasang gulay at bibigyan kita ng piso. Edi inubos. Sabi inubos. Ano kaya kung bigyan natin yung ating anak, magsaulo ka ng verse at bibigyan kita ng 5 piso. Dahil yung piso ngayon hindi nakilala ng anak. No? Gawin natin 10. Halimbawa, isang paraan. Kung ginagawa mo ito para sa kaluguran ng Diyos, kung nangyayari ito. No? Hindi ikaw magaling. Ang Diyos ang nagturo sa atin ito. Ay, ngayon, ang kilala ng mga, lalo pag malaki na, 100 na. 100 na. O dito sa Canada, $50 na o kaya, o ganun na. Malaki. Pero yung malaking yun ay walang katumbas na halaga kapag ang anak mo ay natuto. Maraming verse na lang. At ayun ay mai-enhance ang pananampalataya. At ito ay makakapantay mo. Ang sarap mamuhay ng mga anak ay nasa sa Panginoon dito. Yun ang pinaka-desire ng ating pamilya. Naririnig ko yan kay Kuya Andy dahil siya ang kasama ko lagi. Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kapatid ni Gemma. Gusto niyang pagsama-samahin doon sa nabili niyang lupa sa Alagaw. Yun ang kanyang gusto. Narinig ko yun. Kaya nasasabi ko. Bakit niya nasabi yun? Gusto niya isang pananampalataya sila. Gusto niya ay makita yung Diyos sa kanilang pamilya na sama-sama. Yan ang desire. Sabi ko naman sa kanya, magpakaligaya sa Panginoon at lahat ng iyong desire ng puso ay bibigay niya. Hindi ka sabi ng Panginoon sa atin. Psalm 37:4. No? Sabi, delight yourself unto the Lord and He will give the desire of your heart. Mangyayari. Yun ang mga naririnig ko kay Andy at maririnig sa bawat isa. Yung desire ng puso natin, tulad ni Ate Rose, naringgan ko na rin yan. At sino man ibinigay ang buhay sa Panginoon ay mayroong kagalakan na hingin sa Diyos at ang desire niya ay sa kagalakan sa Diyos. Nangyayari. Nangyari sa akin, nangyayari sa inyo lahat. Sa ating lahat. Amen ba tayo dyan? So, ang Diyos ang susi ng lahat. Itong kahirapang ito sa mundo, si Jesus lang ang susi niya. Si Jesus ay yung susi. Pag hindi mo naibigay sa iba, na-transfer yung susi.
Paano yung iyong pamilya? Paano yung ikaw lang ba ang nakangiti? No? So, kailangan ang susi ng Diyos na si Jesus ay mai-transfer natin sa iba. No? So, nasa na tayo? 22. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat na may takot sa Diyos. No? Malalim to, maganda. Ay naalala ko yung mga, nung kami nasa Pilipinas, yung mga katulong ni Milan, yung aming panganay, sa farm, sinusugod naming mag-asawa. No? Talagang kami sugod. Daladala ang salita ng Diyos. Dahil ang pinakamahalaga ay makilala nila ang Diyos na aming pinananampalatayanan din. No, dahil kapag nakilala niya ang Diyos na aking pinanampalatayanan, na namunga sa akin ng banal na espiritu, mamumunga din sa kanila. At yung katapatan sa paglilingkod ay gagawin nila dahil ako ay ganun ang ginawa ng Diyos sa akin. No? Minsan ay yung katulong ay hindi napapagmasdan ng mga amo. Ay ang pinakamabuti. Yung pinakamabuti, ang dapat nating maibigay sa tao, yung the best. Dahil the best ang tinanggap natin sa Diyos, the best din ang ating maibigay sa kanila. No? Marami sa atin walang katulong eh. Tayo ang nagiging katulong dahil tayo naglilingkod, lalo tayo nag-employees. Palagi may amo tayo. Pero ang sabi ko nga, ay wala na akong may pagmalaki sa aking sariling katandaan na rin. Wala na akong lakas na maaaring ipaglingkod physically. Pero yung katapatan ko sa Panginoon, yun lang ang aking puhunan ngayon. At yun ang the best na puhunan ng bawat isa sa atin. Ang katapatan sa Panginoon. Yun ang the best. Kaya yung mga akong time, dahil kami nagkakaroon na rin ng katulong eh. Yung mga yan, naging katulong namin doon kina Milan. Umalis na dahil yung daw ina, iniwanan ng anak. Iniwanan ng asawa, kaya hindi nila maaaring hindi sasamahan yung ina. Bumalik sa Mindoro. Pero sabi ko sa yung Tita City, sa Ate City, sabi ko, ay malagay nabuksan ng kanilang puso sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Kaya nga dinala sa atin yung mga yun, pamilya, para maliwanagan sa buhay. Yun ang mga yun ay aming na talagang aming sinusugod ng Bible study at sila ay nagising sa katotohanan. Nung sa mga gawa ay nagpapatotoo na yung native na yun. At ang dama ko ay sadyang tinanggap talaga ng Panginoon. Naramdaman ko yung kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang buhay. So, gagawin ng Diyos sa atin lagi yun. Basta huwag lang tayong titigil. Sabi yung mga amo, ay ganyan dapat natungkulin sa Diyos. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ito ay ating ginagawa na. No? Sapagkat ang Diyos ang gusto nating malugod. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. No? Yan, buong taon, hindi lang buong taon, buong buhay na pagpapalayan. Ang makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang pinikilingan. Yan ang ating Diyos. No? Hindi katulad ng gobyerno ng tao siya. He is just. So itong mga salitang ito ng Panginoon, ngayong 2021, sa dumaang mga taon, o sa darating na taon, ito ang ating buhay. Ito ang ating buhay. Walang iba. At ating tatandaan, pare-pareho lang tayo. Ang ginagawa ng Diyos sa akin, ginagawa rin sa inyo. Lahat tayo, no? Sa conclusion na tayo.
So yan, ang ating conclusion na yan palang Galatia 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, umumuhay ako sa panalig ng anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No? Ito, napakagandang ipasok sa puso lagi. No? At yung 57 ng John, no? Kung mananatili kayo sa akin at nananatili, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ano man ninyong nais ninyo at ibibigay sa inyo. This is true. Kung lang yung kung, kailangan ay the whole life resolution. Ito ang whole life resolution natin yan, hindi na New Year resolution. Tanggalin na natin ang New Year resolution sa ating vocabulary at puso. Palaging whole life resolution. Lahat, buong buhay na ibinigay ni Kristo ay ating i-practice. At dito tayo sasaya. Si Yahweh, mga awit 103, 1-5. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At lahat na nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. No? Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Amen. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. So ito yung ating buhay, sa buong buhay, hindi sa isang taon lamang. Okay, kaganda. Ito ang ating whole life resolution, ang bigyang kaluguran ng Diyos. No? Ika nga, wala nang iba. Ito lang. Sapat-sapat sa Diyos na makita niya sa atin. No? Sa puso. Okay? May isa pa yata. Awit 150, 1-6. Ano? Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Sapagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa aliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tunog siya ay papurihan. Purihin si Yahweh. Lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Sarap bigkasin. Ito pa isa. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ito ang mangyayari sa atin. Hindi maaaring hindi mangyari. Dahil may panghihina talaga tayo. Tulad, pagka-senior ka na, mararanasan mo ang nararanasan ko na nawawala na yung lakas ng kabataan. Pero, ayan ay physical lang. Pero yung patuloy na kalakasan ay sa Espiritu. To God be the glory. Amen? Tutamal nga. Tutamal. Naunawaan ninyo, sige, dama ko, naunawaan ng bawat isa. Ito ang buhay na tatago kay Kristo. Ang buhay natin. Hindi bagong taon lang, kundi sa lahat ng taon.